Hindi na lang. Alas 2 pa lang nga ng madaling araw, bumangon na kami ni Ninang Thea para makapag-prepare kami ng babaonin namin sa office. Naalala niya yung bouquet na binigay ko kay Ninang Thea. Tinotoo nga niya, gagawan daw ako ng sandwich. Ay sorry, dumaan si mama. Nagising pa nga si Ate Rose sa ingay namin sa kusina. Papakuluan ko nga lang si Tender Junjun habang nagpapainit ng hotdog buns. Nagpalit nga ako ng pan dahil dumidikit yung buns dun sa aesthetic na lutuan. Bakit ganun, no? Pagdating sa pagkain, isang alarm lang, bangon agad. Pero pag normal na araw lang, kahit 10 ang nakaset na alarm, baliwala lang. Ito nga palang ginagawa ni Ninang Thea, hindi sa amin yan. Sakto kasi papasok na rin sa work si kapatid, kaya nagpaubaya na lang. May sobra pang isa, kaya nagpamigay na lang kami ng ayuda. 8 yung buns, 4 sana baon namin ni Ninang Thea, kaso naisip namin diet pala kami, kaya 3 na lang binaon namin, tig-isa't kalahati para hating kapatid. Yung baon lang sana muna namin lulutuin namin at makamalit kami ng alis. Buti na lang wala kaming konsensya, kaya ginawa na lang din namin ng makakain yung mga kasama namin. Yung nagmamadali na nga kayo, pero plancha is life. Kailangan yung hair follicles kasing straight ng buhok ng kabayo. 4:25 na nga kami nakaalis ng bahay. Pagdating sa office, magsiset up pa kami ng baon dahil hindi na kinaya ng oras gawin sa bahay, kaya binaon na lang namin yung mga gamit sa kusina. Hindi na lang. Dahil nga sa sobrang aga naming nagising bago kami antokin, sakto may brewed coffee sa pantry, kaya dali-dali kong kumuha ng juice na lasang Nesty. Dito na nga lang namin isi-set up yung baon namin sa pantry. Buti na lang napaaga kami ng dating, kaya may time pa naman kami. Ang concern ko lang, baka maghanap sila ng ketchup sa bahay, pati kasi itong pangkadkad ng cheese na bit-bit din namin. Habang gumagawa ako, medyo kinakabahan nga ako, baka kasi may lumapit sa amin, baka akala nagbebenta kami dito. Yung akin nga pala may gulay, yung kay Ninang Thea wala, kasi hindi talaga kami parehas ng trip sa buhay. Marami talaga kaming hindi pagkakaparehas ni Ninang Thea, bukod sa height, pati na rin sa pagkain. Kumbaga sa kulay, gata siya, libagin ako. Wait lang, mamaya na ako magkukwento at gustong gusto ko ng sumubo. After the tender juice. Tsaka maganda yung ano, pagkaluto. Yung pinapakalaan mo. Hindi ko. Kain na. Ano, malalaglag na. Pagkatapos naming mag-almusal ng merienda ni Ninang Thea, pumunta na ako sa production floor para mag-dissect ng station ko. Malinis naman yung station, pero parang hindi talaga kompleto araw ko kapag hindi nadadissect to. O diba, kakaupo ko palang uwian na agad. Kanina lang nagdadissect lang ako, ngayon magliligpit naman ako at may appointment pa kami ni Ninang Thea. Dahil nga sumakit yung batok namin kaka-headbang sa floor, bago umuwi, nagpunta muna kami sa quiet room para magpamassage. Yung tipong nakaupo lang naman kami sa work, pero yung katawan namin, kala mo maghapong nagkargador. Kala mo pagod, nakipagchismisan lang naman sa floor. Usapan namin ni Ninang Thea, sasaglit lang kami, pero bakit meron nang naghihilik dito? Naks, natapos na naman ng isang araw ng kawork mong pabigat, pumasok ng bilasa, umuwing masariwa pa sa tilapia. Wow, ang ganda naman niya. Tingin ng tiyan eh. Ay, Loman, patingin ng tiyan. Tiyan.
Chan check. Ay.